maraming mahahanap ng neon gas. Saan ang pinakamainit na lugar sa Earth? Blue, sa Africa. Paano nabubuhay ang mga hayop na nagbabagang lupay? Anong mabangong food ang pareho ng amoy sa bibig? Kung may fingerprints tayo, ano ang katumbas nito sa tingling? Anong porsyento ng hangin na nalalanghap natin ang gawa sa oxygen? A. 50%, B. 99%, or C. 21%? Para mabuhay, kailangan natin ng oxygen na nakukuha natin sa hangin. Pero hindi purong oxygen ang hangin. Karamihan nito ay hindi oxygen. Kaya ang tamang sagot ay letter C, 21%. Halos 1/5 lang. Ang konti pala. Kasi nitrogen ang nakukuha sa 78%. Ang natitira 1% ay ibang gases, gaya ng neon. Ang neon ay gas na kadalasang walang kulay, walang amoy at walang lasa. Bihirang-bihira ito sa Earth, pero nagkalat sa labas ng atmosphere. Actually, ito ang pang-apat o may fourth highest concentration ng isang element sa universe. Maraming gamit ito para sa mga tao, gaya ng neon signs. 1928 noong umilaw ang unang neon sign sa Los Angeles, Amerika. Ang balita, nagkanta-traffic noon dahil sa pagigil lahat ng tao. Ang scientific ng akala nila ay liquid na apoy. Pinitak agad ang neon signs para mag-advertise outdoors. Pero ngayon, halos napalitan na ang neon signs ng LED at mga ilaw na tinted. May neon gas sa lasers, mga electronic equipment at para sa diving. Pati sa mga tube para sa TV at plasma. Mabisang refrigerant din ito para pampalamig ang mga motor at superconductors. Wow! Dahil madalang ang neon sa Earth, mahirap at hindi praktikal tutungan ito. Di ba maraming neon gas sa space? Tama, alay natin, baka maisip ng scientists paano ipunin lahat ng neon sa space. Ano yung alam nun pag nagkataon? I believe. Tourist destination ang Death Valley. Ang lambak na ito ay umaabot mula California hanggang sa ilang bahagi ng Nevada at sa lawak ng mahigit 3 million acres. Ito ang pinakamalaking national park sa lower 48 states. Nandito ang Badwater Basin, pinakamababang lugar sa North America. 282 feet below sea level ito. Teka, akala ko mainit dyan. Eh bakit parang may yelo
about snow. Imposible yun kasi 120 degrees ang temperature dito. Hindi yan snow, kundi asin. Sa basin na ito, naitipon ang ulan at minerals mula sa mga bato. Kaya nabubuo ang mga pansamantalang lawa. Pag evaporate ng tubig, gawa ng init, naiiwan ang asin. Ganon ang siste rito sa mga nakaraang milenyo. Kaya pala pinupuntahan ng mga turista. Sa Death Valley din makikita ang racetrack playa, isang dry lake bed na may malalaking bato. Nakakapagtaka yung trails na iniiwan ng mga bato na parang nililipat ng pusa. Matagal na itong palaisipan para sa scientists. Oo nga. Paano nga naman makakagalaw ng ilang daang feet ang mga batong nasa 700 pounds ang bigat? Noong 2014, natuklasan ng researchers na matapos ang bahagyang pagbaha. Pagsapit ng winter, magbiyelo itong mababaw na lawa. Sa bukasan, pag naindan na sila ng araw, magbibitak-bitak ang ice sheets sa kalulutang. Gagalawin ng malalakas na hangin ang mga bato sa madulas na surface. At yun ang mag-iiwan ng bakas o trail sa malambot na putik. Guys, may patrolya ako. Alin sa mga sumusunod ang fake news tungkol sa Death Valley? A. Ang average rainfall doon ay wala pang 2 inches bawat taon. B. Ito ang pinakamainit na lugar sa mundo. Or C. None of the above. Totoo na wala pang 2 inches ang ulan taon-taon sa Death Valley. Kaya naman, sobrang tuyot ito, desierto level. Ito rin ang tinaguri ang pinaka-mainit na lugar sa planeta natin. Ang average temperature dito tuwing summer ay 120 degrees Fahrenheit. Noong 1913, dito pa nga naitala ang nagbabagang record na 134 degrees Fahrenheit. Kaya ang tamang sagot ay C, none of the above. Ang init! Pero alam mo ba na may nabubuhay dito kahit ganun kainit sa Death Valley? Kahit halos walang ulan, nababalot ito ng wildflowers na kulay gold, purple at puti tuwing spring o pagsibol. Bukod sa mga halaman, meron ding wildlife na bumagay sa malupit na kapaligiran. Itong roadrunners. Kaya ang insekto gawa ng sobrang taas din ng body temperature nila. Ang gusto nito ako! Baka nga matsyempohan mo pa ang pinworm sheets na mag-alagala sa mga bundok dito eh. Kaya nilang mabuhay ng ilang araw na walang tubig. Yun nga lang, babagsak ang 1/3 ng timbang nila dahil sa dehydration. Ang pinakaastig nito ay ang kangaroo rat. Maniwala kayo, hindi sila umiinom ng tubig. Oo, sila na umiinom. Nakukuha nila ang tubig o hydration mula sa mga halamang kinakain nila. Vegetarian kasi sila. Kanya-kanyang modus ang mga hayop dito para labanan ng init. Ang desert tortoises, naghuhukay underground para may pasilungan. Ang mga coyote naman, paggabi lang lumalabas. Iba pa sa mga nakatira dito ay ang mga jackrabbits, bobcats, ravens, lizards at yung mga makamandag, rattlesnakes, scorpions, at mga gagambang black widow. Pero kahit ganun ang pangalan nito, punong-puno ng buhay ang Death Valley. Yun kung alam mo saan maghahanap. Tuyot, mukhang ibang planeta, dito pinili mag-shooting ng iconic na pelikulang Star Wars, A New Hope. Ibig sabihin, kung gusto mong makita ang mundo ng Star Wars, hindi na kailangan mag-spaceship na naka-warp speed. Ay, jeep! Kilala ang lion bilang king of the jungle sa kapatagan ng Africa. Ang tiger naman bilang pinakamalaki sa lahat ng big cats, ang hari ng mga kagubatan sa Southeast Asia. Ito noon yun, sobrang konti na nila ngayon. Mas mabura na nga sila sa planeta. Sa siyam na subspecies ng mga tigre, extinct na, as in naubos na ang 3 at nanganganib pang sumunod ang 6 na uri ng tigre. Sinasabing 3,900 na lang ang bilang ng mga tigre sa wild nila. Lagi na lang ganyan, nauubos ang mga hayop sa ating planeta. Ilan sa mga dahilan ang illegal hunting at pagkalbo, mga gubat na tahanan ng mga tigre. Kaya
sila endangered ngayon. Sa 150 years, nawala ang 95% ng natural habitat nila dahil sa pagtutol ng mga puno para gawing farms at para tayuan ng mga bahay at building. Diba? Ang masakit, mas marami pang tigre sa zoo o hawak ng mga Amerikano kaysa sa mga tigre malayang gumagala. Kasi na marami, ang big cats gaya ng mga leon at tigre ay pwedeng gawing pet. Sa laki pa lang nila, sinyalis na yun na hindi sila gaya ng mga puso at tigre. Ilang porsyento sa kanilang DNA nagkakapareho ang mga tigre at house cats? A. 65.5%, B. 85.7%, or C. 95.6%. Pareho-pareho ang DNA o genetic makeup ng mga tigre at domesticated cats. Pero sa katiting na 4.4%. Ang mga lalaking tigre ang pinakadambuhala sa lahat ng big cats. Nasa 450 pounds ang timbang nila, bigat ng 8 batang 10 years old. Nasa 6 to 10 feet naman ang haba ng katawan nila. Bukod pa sa ilang muntot na ginagamit ilang pambalansin. Ang mga ngipin nila, 4 inches ang haba. At ang mga bubong, sinlaki ng susi ng bahay. Mahilig silang magsulo at sa gabi sila nag-hunting. Para markahan ang kanilang teritoryo, pilihan nila ito. Amoy butter popcorn daw ang ngipin nila. So, ibig bang sabihin, kung sakasakali nasa jungle tayo, tapos makaamoy tayo ng popcorn, may tigre. Pero hindi popcorn ang hilig ng mga tigre, kundi deer o usa, antelope at baboy mo, bukod pa sa ibang hayop sa gubat. Araw-araw nakakaubos sila ng 12 pounds ng karne at pinakain nila sa isang linggo para hindi pakialaman ng ibang hayop ang tira-tira nila at pa nila ang pagkain ng lupa at mga dahon. Ayun, nakakatulong ang strike sila para mag-blend sa paligid. Pero sa bawat 10 subok, siyam ang sablay. Isang beses lang sila sa masuses. Gaya sa zebra, unique ang stripes ng bawat tigre. Parang fingerprint ng tao. Tama, malalim din ang stripes nila. Lagpas balahibo, nakatato sa balat. Yung mga puting tigre naman, hindi ibang lahi, kundi Bengal o Siberian tigers na may kakaibang gene. Meron lang ito sa isa kada 10,000 tigre. At pag mag-inbreeding ang mga puting tigre, kadalasan may problema sa kalusugan ang cub o batang tigre. Kumpara sa ibang hayop, medyo bago-bago pa lang ang mga tigre sa planeta natin. 2 million years pa lang. Sayang kung mabubura ang lahi nila, kailangan natin ibalik ang mga puno at lugar para may matirahan sila. Tandaan, ang mga tigre bagay sa gubat at jungle, hindi sa bakuran ng tao. Ay,